Ang episode 1 ng Alice in Borderland Season 3 ay nagsimula sa pagbibigay ng panayam ni Arisu tungkol sa kanyang karanasan pagkatapos ng meteorite na tumama sa lungsod. Wala siyang maalala tungkol sa mga laro o Borderland, ngunit pakiramdam niya ay nakarating siya sa isang malayong lugar na parang naangarap siya ng isang paglalakbay. Mayroon siyang mga konting mga alaala, ngunit hindi niya maalala ng mabuti kung ano ang mga bagay na ito. Si Ryuji Matsuyama ang nangunguna sa kasong investigative na ito, isang assistant professor sa Department of Psychopathology sa Shoshikan University. Nahuhumaling siya sa mga ganitong klase ng kaso at kinakapanayam niya ang mga nakaligtas sa pagtama ng meteorite sa lugar. Narinig niya sa maraming nakaligtas na nagbabanggit ng mga laro at fireworks, at habang ang pahayag ni Arisu ay hindi ganap na naayon dito, ang mga kwento ay higit na pare-pareho mula sa 10 tao na kanyang kinapanayam. Kabilang sa mga iyon ay si Usagi, ngunit hindi maaaring itulak ni Ryuji ang pag-aaral na ito ng napakahirap dahil sa takot na magtanim ng mga maling alaala. Si Arisu at Usagi ay kasal na ngayon at nagsisikap na kalimutan ang kanilang karanasan sa meteorite. Mayroon silang isang apartment na magkasama at nagtatrabaho, ngunit si Usagi ay dinadalaw ng masamang panaginip ng kanyang ama na tumalon sa kanyang kapahamakan. Si Ryuji ay patuloy na pinag-aralan ang mga tungkol sa laro at sa mga ibinahaging pangarap. Sa kalaunan ay nakahanap ng clue at siya ay inanyayahan sa isang seminar sa Koto Side Office upang talakayin ang mga karanasang ito na nangyari simula noong bumagsak ang meteorite. Dumating si Ryuji sa lokasyon at nakahanap din ng iba pang mga tao doon. Inutusan ng isang lalaking nakasuit ang lahat na maupo sa malapit na mesa na natatakpan ng mga baraha. Pagkatapos, inanunsyo niya na malapit na silang maglaro. Ang laro ay tinatawag na Old Maid. Ang bawat manlalaro ay may isang bungkos ng mga baraha. Kung ang isang tao ay may mga pares sa kanilang mga kamay, pagkatapos ay dapat nilang itapon ang mga ito. Kung sino ang may hawak ng Joker card sa dulo ng laro ay siyang panalo. Ngunit may mga kahihinatnan din ang bawat manlalaro ay bubunot mula sa kamay ng isa pang manlalaro. Kapag ang Joker card ay nakuha mula sa kamay ng isang player, ang player na iyon ay alisin. At sa pamamagitan ng malakas na kuryente, at kung tatayo ka mula sa iyong upuan, makakatagpo ka rin ng parehong kapalaran. Habang nagpapatuloy ang laro, isa-isang na-eliminate ang mga manlalaro. Ang nagwagi ay si Ryuji, at ang lalaking nakasuot ng suit ay naging banda. Pagkatapos ay tinanggap siya ni banda sa Borderlands. Sa trabaho, si Arisu ay binati ni Ann na nagpakita at nagpahayag na nagkita na sila noon. Mukhang nakahanap din siya ng paraan para makabalik sa mga laro. Si Ann ay isa sa mga manlalaro na lumahok sa mga laro kasama si Arisu. Nang mabigyan ng pagpipili ang umalis sa Borderlands, nagpasya siyang bumalik sa totoong mundo. Nagulat siya nang pumasok si Arisu sa silid ng counseling center dahil, hindi katulad niya, naaalala niya kung sino siya. Ipinaliwanag niya sa kanya na nagkita na sila noon sa ibang mundo. Bagamat hindi na ibalik ni Ann ang lahat ng kanyang alaala, alam niyang may isa pang mundo na minsang binisita niya at ng iba pang mga nakaligtas sa insidente ng meteorite sa Shibuya habang sila ay nasa comatose state. Ipinaliwanag niya ang lahat ng ito sa isang nalilitong Arisu bago sinabi na gusto niyang bumalik sa mundong iyon upang malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Sa ibang lugar, umalis si Usagi sa trabaho at pumasok sa isang resort hotel. Bagamat wala siyang gagawin doon, may hindi maipaliwanag na humihila sa kanya papasok. Habang naglalakad siya sa lobby ng hotel, nakaramdam siya ng kakaibang pamilyar. Bigla, nagsimula siyang magkaroon ng nakakagambalang mga flashback ng kanyang oras sa Borderlands sa laro ng Ten of Hearts. Ang eksaktong larong iyon ay naganap sa hotel na ito, ngunit ang hotel ay tinawag na The Beach sa Borderlands. Si Usagi ay nagsimulang makakita ng mga flashback ng mga patay na katawan. Maya-maya, sa wakas ay umuwi na si Arisu. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Usagi na mukhang nababalisa. Humingi siya ng tawad bago ibinaba ang tawag. Nag-aalala si Arisu at naniniwalang may nangyaring masama. Ngayon, si Arisu ay nasa panic mode. Pumunta siya sa pulisya at nagulat na si Usagi ay nawawala. Pagkatapos ay ipinakita nila sa kanya ang surveillance footage ng Usagi na nakikipag-usap kay Ryuji sa resort hotel. Habang iniisip ni Arisu na siya ay kinidnap, naniniwala ang pulisya na maaaring nakipagrelasyon si Usagi kay Ryuji. Ngunit si Arisu ay hindi masyadong sigurado. Matapos tingnan ang mga bagay ni Ryuji sa kanyang opisina, natuklasan ni Arisu ang isang SD card na naglalaman ng interview na ginawa niya kay Usagi. Sa video, sinabi ni Usagi ang tungkol sa kanyang mga pakikibaka sa mga bangungot ng kanyang ama.
Ipinaliwanag niya na kahit masakit na makita ang kanyang ama sa kanyang mga bangungot, handa siyang tiisin ang sakit kung nangangahulugan ito na makikita niya itong muli. Binanggit din niya kung paano niya tinatago ang kanyang mga bangungot kay Arisu. Pagkatapos pakinggan ang video, umuwi si Arisu at nakita si Banda. Parang huminto ang totoong mundo sa sandaling iyon habang nag-uusap sila. Ito ang unang beses na nagkita sila. Bagamat pareho silang magkasama sa Borderlands, hindi sila kailanman naglaro ng parehong laro sa parehong oras. Iniimbitahan ni Banda si Arisu na samahan siyang muli sa Borderlands upang maglaro ng mga bagong laro. Binigyan niya si Arisu ng Joker card at sinabi sa kanya na maglalaro din si Usagi sa mga laro bago umalis. Sinabi sa kanya ng pulisya na si Usagi ay kasalukuyang nasa koma matapos siyang painumin ng gamot ng lalaking kasama niya. Ipinaalam niya kay Arisu na buntis ang kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinakita ng pulis kay Arisu ang lalaking kasama niya. Si Ryuji pala. Ngayon, naniniwala ang mga pulis na kinidnap niya siya. Tumungo siya sa sanatorium kung saan nakatira si Ann para humingi ng tulong sa kanya. Siyempre, handang tumulong si Ann para maibalik sina Usagi at Ryuji, walang pagpipilian si Arisu kundi bumalik at maglaro muli. Siya ay hindi gaanong nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kapakanan bagaman at inamin na masaya siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang mailigtas si Usagi. Binigyan niya siya ng isang shot na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Inilalagay nito si Arisu sa isang walang malay na estado na nagpapahintulot sa kanya na bumalik sa Borderlands. Wala na si Ann, gayon din ang lahat sa lugar, naiwan si Arisu na mag-isa. Ang isang karatula sa harap ng pinto ay nagbibigay ng mga tagubilin kung saan magaganap ang susunod na laro, kaya umalis si Arisu upang makilahok muli. Ang kanyang destinasyon ay Hikawa Shrine. Ang lugar ay nasa gilid ng magagandang lanterns at habang papasok siya sa loob, biglang sumara ang mga pintuan ng shrine at isang automated na boses ang umalinggaw sa intercom na nag-aanunsyo na ang pagpaparehistro para sa laro ay sarado na at ilan pang manlalaro ang naroon at mukhang magsisimula na ang mga laro.